Okay, check this out mga boss. May bago tayong tanggap. Ito, LG Ultra Tab A1030Q. Yun po yung kanyang model at saka brand. So ang problema po nito, charging. Ayan. Sa charging pin, bungi-bungi. Kita nyo, hindi po siya nag-charge. Ayan, maluwag na po siya dahil bungi na yung pinaka pins niya. So, ang pagbaklas po nito ay gagamit tayo ng hot air saka lalagyan natin ng counting lighter fluid. So, bahagya lang po ang init dahil sa baka naman masobran sa init, mag-deform po yung kanyang plastic. So, tantsahin nyo lang po ang init. So, ang pagbaklas po kasi nito ay napakasilan. So, kailangan iba yung pag-iingat dahil ang tablet na to ay napakamahal. Wala din pong LCD ito rito sa market sa Pilipinas kasi Korean brand po ito. So, paikutan nyo lang po ang init. Gaya nito. Yan. Tansyahin nyo lang kasi mahirap naman pagka okay? So, gagamit po kayo ng plastic blister pero sundutin nyo po muna ng spudger yung portion dito sa may taas. Yan po, pagka na ganyan nyo na, naipitan nyo na, ingatan nyo lang kasi baka iba po ang mabaklas ninyo. Instead na LCD, baka yung touchscreen lang yung matanggal ninyo. So, medyo makapal pa ho ito. Kaya, make sure na pati LCD ay maisasama ninyo sa pag-angat. Kasi pagka nasundot nyo po ng alanganin, ay baka hindi na siya magta-touch. So, dahan-dahanin lang po natin. Hindi naman natin kailangan magmadali. Kasi pag minamadali, baka lalong masira. Ganito po. So, sisilip-silipin natin kasi hindi natin alam ang itsura ng LCD nito. Kasi wala nga akong makita sa internet na LCD itsura nito. Kaya hesitate po akong ituloy-tuloy itong aking plastic na pambukas dahil baka madali ko yung flex. Pero kasi ginagamitan natin ng plastic na ganito, yan, nasilip na natin yan. Yung pinaka-flex niya po pala ay mahaba lang, yun lang yung po sa gitna. So safe pala ito kapag pinaikot agad natin ang ating plastic opener. Yan, nakatornilyo po ito. Ang gagamitin nyo pong screwdriver ay Phillips po, yung pa-cross ang design. So dahil sa mag-focus lang tayo sa sa charging portion, so maganda po sana kung makakabili tayo ng charging board nito dahil isang salpakan lang. So iba po ang ginamit ko dito, hindi po yung original, hindi rin po yung parehas na sa kanya na itsura. Ang ginamit ko po ay yung pang Oppo A5 2020 na charging pin. Ilalagay ko po sa dulo yung itsura niya. Yun po yung nilagay ko. So yung po, ito yung pin. Hininang ko lang po. So minodify ko lang po yung charging pin niya. Yung dalawang paa lang po nakahinang niya na nakalusot. Yung dalawang paa ay nakahinang po sa board sa ibabaw. So compatible naman po ang nito, yung kanyang
connection sa positive at negative, pati yung kanyang data parehas po, saktong-sakto. Medyo i-adjust nyo lang at tibayan ninyo kasi napakahirap po pagka hindi nyo tinibayan yung hinang ay baklas kayo ng baklas. Kita nyo po, lubat yung lubat yung tablet niya pero nagcha-charge na. So power na natin, tingnan natin kung magpa-power na siya. Dahil mayroon naman to, magpa-power naman to. Yun, no? 1% na po. So, power on. Yun. Okay po. So, kung papagawa po kayo nito o mag-DIY kayo, wag na po kayo mag-DIY kasi napakasilan po nito. Dalhin nyo na lang sa reliable technician sa mga shop para safe po yung inyong tablet na magagawa at matibay kasi napakasilan po nito. So, yun lang po. Ito po yung ginamit kong charging pin. Okay?